aking lakas. Magandang araw sa lahat ng hikit. Narito ang unang episode na pinamagatang mutya ng Kidla. Lo, mukhang marami na tong kawain na naputol natin. Tara na't bumaba na tayo ng bundok at baka abutan pa tayo ng ulan. Tingnan niyo po, oh, dumidilim na ang langit. Oo nga po. Sige, buhatin mo na yung mga kawayan at tayo bababa na ng bundok. Sige po, Lo, bubuhatin ko na po. Siya si Kidoy. Siya'y uliya na sa mga magulang. Lumaki siya sa piling ng kanyang lolo Tasyo. At ganoon din si lolo Tasyo. Siya'y ulila na rin sa kanyang asawa. Silang dalaw na lang ang magkasama sa buhay. Masaya silang namumuhay at sila'y nakatira sa bundok. Lumaki si Kidoy ng masigla, masipag at matibay. Isang araw, habang sila'y nangangahoy sa kabundukan, ay may napansin si Kidoy na isang bagay. Lo, tingnan mo, oh. Ang tinamaan ng kidlat. Mayroong bagay na nagliliwanag dun. Tara, puntahan natin. Apo, sandali. Masyadong malakas ang ulan. Ang mapahamak tayo. Ang tignan nyo, Lo. Tara. Sige, puntahan natin. Ano kaya ang nakita ang Kidoy? Isang nagliliwanag na bagay na parang kamukha ng isang kidlat. At nilapitan na maglolo ang bagay na iyon. Manghang-mangha si Kidoy sa kanyang nakikita. Kinuha niya ito at inuwi sa kanilang bahay. Lo, tingnan mo, oh. Kanina pa ito nagliliwanag. Ang nanandila natin dito sa bahay. Ano kaya ito, Lo? Hindi ko alam yan, Apo. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang bagay. Ganun po ba? Ano kaya to? Ay, mabuti pa, Apo. Magpihis ka muna at basang-basa ka ng ulan. Sige po, Lo. Manghang-mangha pa rin si Kidoy sa kanyang nakikita dahil nagliliwanag pa rin ang bagay na yun. At habang umuulan sa labas, sila'y masayang kumakain. Oh, halika na. Umupo ka na dito at kumain na tayo. At para makapagpahinga na rin. Sige po, Lo. Tatago ko lang po itong mahiwagang bagay na to. Sige, halika na. At gutom na ako.
Nang gabing yun, ay masayang nagsalo ng kanilang hapunan ng maglolo. At nang matapos na silang kumain, sila'y nagpahinga. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nagpapahinga, si Kidoy ay isang panaginip ang pumasok. Kidoy, Kidoy, narinig mo ba? Ako ang nagmamay-ari ng bagay na nakuha mo. Ako si Kidlat. Pero huwag kang mag-alala. Yan ay regalo ko sa iyo. At pinapaubay. Gamitin mo sa kabutihan. At ingatan mo. Naghinip lang pala. Akala ko totoo. Sino si Kidlat? Bakit kilala niya ako? Bakit siya pumasok sa panaginip ko? Umaga na pala. Alas 5 na ng umaga. Makabangon na nga. Oh, opo. Gising ka na pala. Halika rito at magkape na tayo. Ito ang pandesal. Masarap pa habang mainit pa. Halika na, pumupo ka na dito sa lamesa. Sige Polo. Maghihilamos lang po ako at maghugas ng kamay. Maraming tanong sa isip ni Kidoy. Sino kaya si Kidlat? At bakit siya kilala nito? Tabayanan ng mga susunod na kabanata. Samantala, habang nagkakape ang maglolo, ay dumating naman ang kaibigan ni Kidoy na si Noynoy. Hoy Kidoy, hindi ka na lumalabas ng bahay ah. Tara, maglaro tayo ng basketball. Oh, ikaw pala. Tara, kapit tayo. Ito, pandesal oh. Oh, Noynoy. Magandang umaga sa'yo. Ay, saan mo ba yayayain itong aking apo? Ay, naglalaro lang po kami ng basketball dyan sa tabi. May balita po, may bagong gawa ang tawdan ng basketball court. Sige Noy, tapusin ko lang itong almusal ko. Maglalaro tayo ng basketball. At iyaya nga ni Noynoy si Kidoy na maglaro ng basketball. Pero habang sila'y naglalaro ng basketball ay meron silang narinig ng isang tunog at biglang pagsabot at pinapanik ng mga tao. Yan, ang tagal ko na hindi naglalaro ng basketball. Sige, tingnan ko kung kaya mo ko Noy. Hindi mo lang alam. Magaling ako maglaro ng basketball ah. Sige, subukan natin. Uy! Ano yun, Noy? Ano ba yun? Oo nga. Ano kaya yun? Tara, punta natin. Sige, punta natin.
Ano kaya ang narinig ng magkaibigan? Ano kaya ang ibig sabihin ng pagsabog na yun? Abangan ang susunod na episode. Dito lang sa Mutya ng Kidlat. Ay, ano kaya yan, no? Ay, butas na yan. Nakakabahala na yan ang butas na yan. Bakit may lumabas dyan Kawawa kanina? tayo pag lumabas uli yung hinilalang na nandyan. Ay, oo nga. Ay, ano ba yan, butas na yan? Ay, oo pa nga. Ay, naku, Sinabi mo pa. nakatakot. Baka pag lumabas dyan, Ano ba yung butas kainin na niya yan? tayo yan? lahat dito. Napakalaking butas naman yan. Ano nang nangyayari sa ating mundo? Tingnan mo, Noy, oh. Tara mga bata, umuwi na tayo. Oo nga. Ay, Napakalaking Baka butas. Pero uwi na tayo at uwi na. nakakatakot Sandali naman. lang. Kidoy, sisilipin ko. O sige na mga Grabe. bata, umuwi na kayo. Kawawa Napakalalim. naman Baka lumabas. eh. Hindi ko makita yung loob. Butas na yan. Sige na. Paano na kaya ang mga bata? Ay, mga bata. Alam nyo ba, kanina ay may lumabas dyan na halimaw sa loob ng butas na yan. Pero, pumasok siya uli dahil para siyang nasusunog. Oo nga. Pumasok sa dyan sa butas na yan. At hindi na lumabas. Parang mukha siyang aswang. Dahil namumula ang kanyang mga mata. Aswang? Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakakita ng aswang. Ikaw ba, Noy? Hindi pa din. Pero malalaman din natin kung saan siya nanggaling. Hoy, Kidoy. Nakikita ko ba yung babae na yun? Ang ganda niya. Nasaan? Ayun oh. Oo nga. Ang ganda niya. Ano kayang pangalan niya? Gusto mo, lapitan natin. Sige. Tara, lapitan natin. Hi, Miss. Ako nga pala si Kidoy. Ito naman ang kaibigan ko. Si Noynoy. Ay, sa'yo, ganda. Ang ganda-ganda mo talaga. Hoy, Noy. Tumigil ka nga. Pasensya ka na sa kaibigan ko, ha. Pwede ba kami makipagkaibigan sa'yo? Ay, din ako naman si Era. Nice to meet you, Kidoy. Mga ulas. Bakit nagkipagkilala kayo sa girlfriend ko? Girlfriend ko yan. Baka gusto niyong tamaan sa akin. Ha, hindi kaya kita kilala. And excuse me, wala akong boyfriend na kagaya mo na mukhang sanggano. Aba, ang yabang nito ah. Kidoy, gusto mo ako nang lalaban dyan para makita ng hinahanap na yan. Gusto ata makipagbasa gulo eh. Noy, wag. Ako na ang lalaban dyan. Tumabi na lang kayo ni Ira. Ako nang bahala dyan. By the way, mauna na ako sa inyo. Kita na lang tayo. Next time, bye, Kidoy.
Aba, ang yabang nito ah. Parang kaya mo ko ah. Sige, tingnan natin yung tapang mo. Sige. Pag nanalo ko, titigilan mo na kami, pati si Ira. At lalayo ka na. Sige. Pero pag natalo kita, huwag mo na din lalapitan si Ira. Dahil akin lang siya. Sige, Ira. Ingat ka. Ngayon, ikaw naman. Bruno, sumugod ka na. Sige, mayabang ka. Ito, tikman mo to. Anong klaseng kamay yan? Bakit ako kuryente ko? Aray! Aray! Aray ko! Halino ka! Hindi ka tao! Diyan na kayo! Oh, Kidoy, anong nangyari doon? Bakit ang bilis ng takbo noon? Parang nakakita ng multo. Eh, hinawakan mo lang naman siya. At nagsabi niya para siya nakukuryente. Wala naman ako nakikitang kuryente sa kamay mo. Anong nangyari doon? Hindi ko alam doon. Hinawakan lang naman niya ako. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Para daw siyang napapaso. Ano nga kaya? Anong nangyari? Sigurado ka, Kidoy? Hindi mo alam kung ano nangyari? Eh parang sa tingin ko may special power ka eh. Meron nata. May nililihin ka ba sa akin, Kidoy? Ano ang meron ka? Naguguluhan ako. Hindi ko rin alam, Noy, kung ano nangyari. Hayaan mo na nga. Tara, uwi na tayo. Baka hinahanap na tayo ni Lolo. Ano nga kaya ang nangyari kay Kidoy? Bakit nagkaroon siya ng ganung lakas? Nalilito na rin ang kanyang kaibigan na si Noynoy dahil hindi niya maintindihan kung ano nangyayari sa kanyang kaibigan. Ang hindi alam ni Kidoy ay dahil yun sa mutya ng kidlat. Kaya siya nagkaroon ng ganung lakas. At umuwi na nga magkaibigan na si Kidoy at Nonoy. Hapon na nang makauwi ang magkaibigan. Nakita ni Kidoy ang kanyang lolo na nagsisibak ng kahoy sa labas ng kanilang bahay. At tinulungan niya ito. Oh, Papo, nandiyan ka na pala. Halika, tulungan mo ako dito. At ako'y nagsisibak ng kahoy. Magluluto na kasi tayo ng ating hapunan at maggagabi na. Ay bakit nga ba ginabi na kayo? Hinapon na kayo ni Nunoy. Saan ba kayo nang Sige, galing? Lord. Tulungan kita dyan.
Maraming kwento, Lo. Kasi nung nagbabasketball kami ni Noy Noy, meron kaming narinig na sumabog. Pinuntahan namin ni Noy Noy. Pagpunta namin dun, Lo, may nakita kaming butas, napakalaking butas. At sabi ng mga tao dun, meron daw pumasok dun na isang aswang daw. Kaso hindi na malabas kasi araw po daw. Susunog po daw sila pag araw. Kaya ayun. Tapos may nakasalubog naman kami na isang siga. Nakipag-away sa amin. Pero hindi ko alam kung ano nangyari. Basta hinawakan ko lang siya, Lo. At parang nakukuryente siya. At ayun, tumakbo. Iniwanan kami. Ganun ba? Ay, bakit naman nakuryente? Ano ka, may special power? Ay, nako, mga kabataan talaga. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Teka lang nga po. Hindi kaya yung mutya ang nagligtas sa inyo? At yan din ang dahilan kung bakit may special power ka. Hindi ko alam, Lo. Pero nasa bulsa ko lang yung mutya. Nung hinawakan ko nga to, nagliliwanag siya. Nung may narinig kami na pagsabog, umiinit siya sa bulsa ko, Lo. Ganun ba? Ang pagkakaalam ko sa mga ganyan, pag yung mga mutya, pag umiinit yan, may panganib. May panganib na nararamdaman yung mutya na yan. Ganun ba yun, Lo? Oo. Ganun yun. Yun ang sabi ni Tai Temyong na isang ermitanyo. Puntahan mo yun at itanong mo sa kanya ang kakayahan ng mutya na yan. Maraming alam yon sa mga mutya. Magpasama ka kay Noy Noy. Pero wag ngayon kasi maggagabi na. Bukas na lang. Sige, Lo. Bukas na lang. Pupuntahan namin ni Noy Noy si Tai Temyong. Nang gayon, nalaman na ng kanyang lolo na isang mutya ang nakuha nila sa bundok. Sino si Tai Temyong at bakit napakaraming alam nito sa mga mutya? Samantala, sa bahay ni Nonoy, hindi siya makatulog kaya isip sa nangyari kanina. Iniisip pa rin niya na baka nililihim lang ni Kidoy ang kanyang kakayahan. Ano nga kaya ngayon kay Kidoy? Bakit ang lakas niya? At bakit nakukuryente ang mga umahawak sa kanya? Anong klaseng kapangyarihan ang meron siya? Malalaman ko rin, Kidoy, kung bakit nagkakaganyan ka. At ng gabi, habang nagpapahinga si Kidoy at ang kanyang lolo, sa kasarapan ng pagtulog ni Kidoy ay pumasok na naman sa kanyang panaginip ang kanyang ama na sa kidlat. Kidoy, Kidoy, ngayon nalalaman mo na paunti-unti ang kakayahan ng mutya na yan. Tama ang iyong lolo. Puntahan mo si Tai Temyong
At doon ay magsanay ka dahil maraming darating na kalaban na dapat mong harapin. Dahil ikaw ang napili, dapat mong harapin ang iyong responsibilidad na iligtas ang mga tao. Ipagpatuloy mo ang sinimulan ko noon. Tandaan mo, nandito lang ako nakagabay sa iyo. Napangalitan ko na naman siya. Anong sinasabi niya? Na kailangan kong magsanay. Bakit? Anong meron? Anong mga dadating? Mabango na nga, pupunta pala kami na Noynoy sa Kitay Temyong. Lo? Lo? Nasaan ka? Lo? Kaya po, nandito ko sa labas. Meron lang akong ginagawa. Ganun po ba? Sige po. Magkakape na po ako kasi po pupunta po kami Noynoy sa... Hindi ko alam kung anong baryo yun. Hanapin namin si Tay Temyong. Pagkaalam ko, Apo, si Tay Temyong ay sa bundok din naninirahan. Ganun po ba? Sige. Tatanungin ko na lang si Noynoy. Baka alam niya. At nag-ayos na nga si Kidoy upang puntahan si Tay Temyong. At habang siya'y kumakain at nag-almusal, ay dumating naman si Noynoy. Uy, Kidoy. Magandang umaga sa'yo. Oh, ikaw pala. Noy. Mabutit dumating ka. Tama-tama ang dating mo. Meron tayong pupuntahan. Ha? Saan? Saan tayo pupunta, Kidoy? Pupunta tayo kay Tay Temyong. Kilala mo ba siya? Si Tay Temyong? Oo, kilala ko si Tay Temyong. Taga dun siya sa bundok. Minsan akong napunta doon. Pero pinagbawalan niya ako pumunta doon kasi masyadong delikado. Ha? Delikado? Oo, kasi marami daw doon mga mababangis na hayop. Ganun ba? Sige, tara na. Magdala na lang tayo ng armas. Sa akin tong baril. Sa'yo naman tong espada. Hindi naman espada yan, itak lang yan. Sige na, tara na. Sige, Kidoy. Mag-ingat tayo, ha? Kasi delikado doon. Sige na, mga apo. Mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay. Naway mapuntahan nyo ang bahay ni Tay Temyong ng ligtas. Sige na, humayo na kayo. Sige lo, lalakad na po kami. Lolo Tasyo, lalakad na po kami. Sige po. At humayo na nga ang dalawang magkaibigan papunta kay Tay Temyong. Ang di nila alam
ay lubhang mapanghanib ang kanilang tatahaking daan dahil maraming ang mamamangis na hayop. Noy, malayo ba yung bahay ni Tay Temyong? Oo, malayo yun, Kidoy. Siguro, mga 3 bundok pa bago tayo makarating doon. Ha? 3 bundok pa? Ang layo pala nun, no? Di bale. Meron kasi tayong pakay sa kanya. Kaya kailangan natin magtiis. Oo, Kidoy. Sige na. Tara na. Bilisan na lang natin. Para hindi tayo abutin ng dilim. Sige, Noy. Kidoy, nakikita mo ba yung nasa harapan natin? Ang laking baboy mo. Oo nga, Noy. Hindi siya normal na laki. Huwag kang gagalaw. Akong bahala, Noy. Kidoy, parang tingin ko, maliksi ang baboy na yan. Basta ihanda mo lang yung armas mo, Noy. Huwag mo siyang pakitaan na natakot ka. Dahil baka habulin niya tayo. Ayan na siya. Lumalapit na, Kidoy. Sige, relax ka lang, Noy. Magbilang ko 3. 1, 2. Takbo! Bilisan mo, Noy. Bilisan pagtakbo. Naabutan niya tayo. Oo, Kidoy, binibilis ako ng pagtakbo ko. Nasa likod na natin siya. Sige, takbo, takbo. Takbo, takbo. Takbo, Noy. Teka. Bakit tayo sa puno na yun? Sige, Kidoy. Tara. At hinabol nga sila ng isang mabangis na baboy ramo. At merong naisip na plano si Kidoy, kaya umakyat sila ng puno. Grabe. Hiningal ako dun, Noy. Ako din, Kidoy. Pero nandyan pa rin siya sa baba. Inuugaan niya tong puno. Huwag kang mag-alala, Noy. Papariling ko siya dito mula sa taas. Huh? Babarilin mo? Oo. Pero sa palang, dahil hindi talaga ako mapatay ng hayop. Sige, Kidoy, bahala ka. Basta mapalis lang natin siya. Sige. Pigit ka na lang, Noy. Ayun! Tinamaan mo, Kidoy. Ang galing! Umalis na siya, Kidoy. Salamat naman, umalis na siya. Tara, baba na tayo ng puno. Noy, sino yan ang katayo? Ang haba ng balbas niya hanggang lupa. Tapos, yung mata niya, natatakpan na ng pilik mata niya.
ng kilay. Kidoy, siya si Taytemyong. Ha? Siya na ba yan? Oo, Kidoy, huwag ka maingay. Sige. Noy, hindi ba't sabi ko sa'yo na huwag kang pupunta sa lugar na to dahil delikado. Ano ba ang sadya niyong mga binata kayo? Muntik na kayo lapain ng baboy ramo na yon. Taytemyong, meron kasing pakay yung kaibigan ko sa inyo. Sino? Ayan bang kasama mo? Kamukha siya ni Kidlat. Hindi maaari. Siya na ba yan? Ang anak ni Kidlat. Sige, halika na kayo sa bahay ko. Huwag tayo dito. Dahil delikado dito sa kagubatan. Sige po, Tay. Susunod po kami. Sige po, susunod po kami. At sa wakas, natagpuan na nila si Taytemyong. Sumunod sila dito sa bahay ni Taytemyong. Umupo muna kayo dyan. Ano bang gusto nyo? Gusto nyo bang magkape? Ay, hindi na po. Nagkape na po ako sa bahay. Ikaw ba, Noy? Tapos na din ako. O sige. Sige, isalay sa inyo ang inyong pakay. Ikaw, binata, anong pangalan mo? Ako po si Kidoy, ang apo ni Lolo Tasyo. Ikaw pala si Kidoy. Sige, ano ba ang iyong pakay sa akin? Ito pong bagay na to. Kidoy, ano yan? Pasensya ka na, Noy. Hindi ko nasabi sa'yo. Meron akong mutya ng kidlat. Mutya ng kidlat? Oo, nakuha namin to ni Lolo nung kami nangangawi sa kagubatan. Siguro, yan yung pinanglaban mo dun sa siga ng lalaki. Oo, Noy. Ito nga yung nagligtas sa atin. Binata, iabot mo sa akin yan. Ito po, Tay. Isa nga itong mutya ng kidlat. Napakaraming gamit nito. Pero hindi mo pa alam kung paano gamitin. Ito'y may kabal sa iyong katawan at proprotektahan ka nito gamit ang kanyang kuryente. Kaya nitong magpasabog ng tao. Pag idinikit mo sa kanya to, pero gamitin mo sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Talaga po ba? Astig naman po yung mutya na yan. Oo, makinig ka. Ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang mutyang ito. Bukas, bumalik ka dito. Huwag kang mag-alala. Gagabayan ka ng mga gabay ko. Mapunta ulit dito sa bahay ko.
para hindi na kayo ng mga masamang nilalang sa daan. Sige po, Tay. Sige na, umuwi na kayo at magkagabi na. Delikado pag inabot ng gabi sa daan. Sige po, Tay. Uuwi na po kami. At nakausap na nga ni Kidoy si Tai Temyong. At dahil doon, nalaman niya kung ano ang mga gamit ng mutya ng kidlat. Ngunit, pinababalik siya nito para sa isang pagsasanay at ituturo lahat ng alam ni Tai Temyong ang paggamit ng mutya ng kidlat. Subaybayan ang mga susunod na kabanata dito lang sa mutya ng kidlat.